Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth. Our Creator, He created us in His image and likeness, and so we look like our Father. In time will come, we will be made perfect. He sent Jesus Christ for us to be cleansed of our iniquities, for us to claim our inheritance, our birthright. Because Jesus is the only mediator, the only redeemer. He's the Messiah, the commander of the army of the Almighty Father. And Jesus is marvelous and faithful and true. Jesus is also our friend, and He wants us to rule with Him in His kingdom that will never end. And the Almighty Father has given Jesus power, dominion, and authority in heaven and on earth to proclaim the righteousness, the goodness of the Almighty God. Jesus gave His life for us. He humbled Himself so that He may uplift us and present us to our Father. That's the reason why the Almighty Father loves Jesus so much. And our Father is one with our Savior, and our Savior is one with us, and so we are one with our Father. I also thank the Holy Spirit for the gift of wisdom and knowledge, for the gift of faith, for the fruits of the Holy Spirit. They work hand in hand for us to claim our inheritance, so that we may go back to our Father and enjoy eternal salvation. Last time we read Genesis chapter 42 for recap. So we read 3 chapters. Genesis chapter 42, 43, and 44. Dito sa Genesis chapter 42, the famine has started. So, all over the earth yung famine, not just confined in Egypt. Kaya pati sila Jacob or Israel affected by the famine. So sabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bakit kayo nakatunganga dyan, nagtitingin-tinginan lang kayo, wala tayong makain. Dahil walang mga grains. Importante ang grains, no? Yung alang mga grains. Mga corn, wheat, barley. Yun yung may mga grains, diba? Kasi yun yung staple food nila. No? Hindi natin alam kung meron din silang rice. Pero usually kasi yung staple food nila, ginagawa din nilang bread yon. So, inutusan ni Jacob or Israel ang kanyang mga anak to go to Egypt. Meron silang pera, pero wala silang pagkain. At kung may mga animals man sila, magugutom din yung mga animals kasi dry yung land. At yung mga fruits na nabubuhay nung time na yon or yung vegetation, yun yung mga vegetation na nabubuhay pag dry season. Kaya may mga almonds, no? Na binanggit, di ba? May almonds na magpadala kay Pharaoh. Ngayon, sabi ni Israel, pumunta kayo sa Egypt. Kailangan natin ng pagkain. Kaya yung 10 brothers,
except Benjamin, so 10 lang sila. They went to Egypt to buy grain. Hindi nila pwedeng isama si Benjamin dahil ayaw ni Jacob. Dahil si Benjamin lang kanyang kaisa-isang anak na naiwan ni Rachel sa kanya dahil si Joseph ay wala na. And that's what he thought. Ngayon itong si Joseph, ginawa siyang governor over the land by Pharaoh. So siya ngayon ang nakikipag-business dealings sa mga tao. So sa bawat sulok ng mundo, kung may pupunta ron to buy grains, siya ang humaharap, siya ang nag-handle ng pera. Very honest, no? Magaling mag-manage si Joseph. So, dumating na yung kanyang mga brothers at sila ay yumuko sa ground. Si Joseph, hindi nila nakilala dahil si Joseph was wearing Egyptian clothing. Alam naman natin yung clothes ng mga Egyptian. Iba ang itsura kaysa sa mga clothes ng mga Israelites, no? Yung clothes ng mga Egyptian medyo mas maikli. Yung mga Israelites, mahaba ang kanilang mga damit. Tsaka yung itsura ng mga Egyptians, meron silang mga kulay-kulay sa mukha, no? Meron silang mga nakalagay sa ulo. May suot-suot silang mga alahas. So may suot, di ba nga, necklace na gold si Joseph at meron siyang signet ring given to him by Pharaoh. So si Joseph, he recognized his brothers, pero kunyari hindi niya kilala. Hindi muna siya nagpakilala. At kunyari strict siya, kunyari isnabero daw siya. Kunyari isnabero daw siya sa kanyang mga kapatid, no? So kung makipag-usap siya, masyado siyang seryoso, and meron siyang interpreter. Dahil marunong na siyang magsalita ng Egyptian, dahil matagal na siyang nakatira sa Egypt. Since he was 17 years old, natuto na siyang mag-Egyptian. So nung time na to, ang age niya was 37, no? So 20 years na ang dumaan. Kasi 30 years siya naging governor, nagkaroon ng nagkaroon ng time of plenty for 7 years, so that's 37 years, and then nag-start na yung famine. So nag-start na yung famine, so 37 na siya noon, or 38. So hindi siya na-recognize ng kanyang mga brothers, dahil meron na rin siyang bigote. Balbas, no? Hindi ko alam kung balbas sarado ba yon. Kasi kung makikita natin sa mga sa mga drawings ng archaeological sites sa Egypt, malinis ang kanilang mukha, di ba? So, ang sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid na sila ay mga spies, mga espiya, na kaya sila nagpunta sa land ay to conquer the land, dahil sa sila lang ang merong pagkain ng time na yon. So, inakusahan niya yung kanyang mga kapatid na alam niyang hindi totoo, no? Gumagawa lang siya ng istorya para kabahan yung kanyang mga kapatid. Kasi meron siyang gustong gawin. So, ang sabi ng kanyang mga kapatid, hindi kami mga spies. So, nagkwento na sila, meron silang father, meron silang youngest brother, si Benjamin, at meron silang brother na nawawala, no? One is no more, hindi na nila alam. One is no more. So, hindi nila alam kung patay na ba yon si Joseph. Sa isip nila kung patay na or kung ano na ang nangyari. Dahil they sold him sa mga Midianites. Hindi nila alam, kaharap na nila yung kanilang binentang kapatid na si Joseph. So, ipinagdiinan niya na spies yung kanyang mga kapatid. So, he gathered them all together in prison for 3 days. So, 3 days nasa kulungan yung kanyang mga kapatid. Yun, naisip niya na
isang kapatid nila ay maiwan sa kulungan at sila ngayon ay umuwi na sa kanila. At pagbabalik na sila uli, pagbibili uli sila ng grains, dalhin yung youngest brother. Dahil hindi sila pagbebentahan pag hindi dala yung youngest brother na si Benjamin. To verify kung totoo nga ang sinasabi nila. Ngayon, kinabahan tong mga magkakapatid. Di ba sabi ko sa inyo, nag-usap-usap ngayon yung magkakapatid na 10. Di ba sabi ko sa inyo, wag natin na saktan yung ating brother na si Joseph. Tingnan mo nangyayari sa atin. Ano nangyayari sa atin? Pinaparusahan na tayo. Ito na nangyayari sa atin. Sabi ni Ruben, kung hindi sana natin sinaktan yung ating brother, di sana, hindi tayo nagkakaganito nga, hindi tayo nahihirapan. Sabi ni Ruben. Pero intindihan ni Joseph because alam niya yung salita, no? Hindi natin alam kung Aramaic ba yon, salita nila, or Hebrew. Iba kasi ang salita ng Egyptian. So, meron na siyang interpreter. At, umiyak siya. Umiyak siya, lumabas siya muna. Kunyari, may gagawin na siya sa loob, tapos tumutuloy yung luha niya. Pero, composed pa rin siya, pinipigil niya yung sarili niya. At kinuha niya si Simeon at itinali si Simeon, bound him before their eyes. Naiwan si Simeon ang umuwi sa Canaan or sa Hebron, kasi sa Hebron na sila nakatira. Ang umuwi lang doon ay yung 9 na magkakapatid. Si Simeon ay naiwan. So, ang dala-dala na ay donkey. Ang travel time, mga 2 weeks, no? 1 week or 2 weeks. Depende kung marami kang stopover. Ngayon sa encampment, ito yung stopover. Pwede sila mag-stopover dito para pakainin nila yung kanilang mga animals or donkeys na dadala-dala. Kasi kailangan papagpahingahin naman nila yung kanilang mga animals sa stopover or encampment. Pagbukas ng sack ng isa sa kanilang magkapatid, nandun yung money. Gold and silver yung money nila. Hindi to papel. So nagtaka siya bakit nandun yung kanyang pera samantalang ibinayad yon. So kabadong-kabado sila, baka isipin ni Joseph na sila ay nagnakaw. Ngayon, pagka-uwi nila, after 2 weeks, sinabi nila sa kanilang father na si Jacob kung ano nangyari. At nalungkot si Jacob dahil wala na si Simeon, wala pa si Joseph. Nabawasan naman yung kanyang anak. At gustong dalhin si Benjamin kung babalik sila ulit at bibili ng grains. And then when they open their sacks, nandun yung mga pera nila. Bawat isa sa kanila, nandun yung pera nila sa loob ng sako ng grains. Sabi ni Jacob or Israel, Joseph is no more, Simeon is no more, and you want to take Benjamin. So si Benjamin dito, may pamilya na rin si Benjamin dito. Matanda na rin si Benjamin. Pero syempre, bunso siya at siya yung nagpapaalala ng kanyang pagmamahal kay Rachel. Mahal naman ni Jacob, si Rachel, no? Kasi sa magkakapatid, laging iniisip niya si Joseph, si Benjamin. So, it means to say, yung nanay, ang mahal niya, yung nanay, si Rachel. So, hindi na binabanggit ito si Leah. Wala na si Leah. Nauna na rin si Leah. No, nakauwi na rin. So, nakauwi na lagi. No? Una si Sarah, na umuwi na kay Almighty Father bago si Abraham. And then si Rebecca, bago si Isaac. And then ngayon, natira, ito namang mag-asawa na si Leah, Rachel, and
Kasi dalawang asawa niya. Dalawang concubine. Dalawang maidservant. Hindi na rin binanggit. Ang binanggit lang ay itong si Jacob. So wala na rin si Leah. Nauna na rin si Leah. Siguro kinuha na rin ni Almighty Father para hindi ma-stress itong mga lalaki. Si Abraham baka ma-stress siya kay Sarah. Itong si Isaac ma-stress siya kay Rebecca. Kinuha na yung mga babae. Madadaldal siguro. Hindi tayo sure, no? Baka madaldal na kunin ko na itong mga babae na to. Matira muna itong mga lalaki. Pampadagdag ng bigatin sa buhay itong mga babae. Kasi ibang babae noon. Ngayon, itong si Ruben, sabi niya, kung hindi namin maibalik si Benjamin, patayin mo na lang yung dalawang anak ko. Sabi ni Ruben. Inaako ni Ruben bilang isang panganay na anak, si Ruben. At sabi ni Jacob, kung kukunin niyo si Benjamin, mamamatay ako ng maaga. Kung dadalhin niyo siya sa Egypt. Sa in chapter 43 naman, sa Genesis chapter 43. So, masyadong malala ang famine. Ubus na ang kanilang pagkain. Si Jacob and his family, ubus na. Kasi marami rin silang kumakain. Hindi lang mga asawa, mga bata pa, tsaka mga anak, no? So, napilitan na si Jacob pasamahin si Benjamin. So, sabi nila, kailangan namin dalhin si Benjamin kung bibili kami ng pagkain. O sige, pero dalhin nyo tong pera na ibinalik sa inyo at doblehin nyo rin ang pera na dala ninyo para pambayad. So, marami silang pera. Ang wala sila, pagkain. Aayin mo yung pera kung wala kang pagkain na mabibilan. No? Sige kayo, damihan nyo yung pera nyo, pero wala kayong mabibilahang pagkain. Tingnan nga natin. Kainin nyo ngayon yung pera ninyo. Ganon, no? Kaya mga tao, swapang. Pero dito, wala silang pagkain. Meron sila, marami silang pera. May gold. Hindi ba naman makakain yung gold at silver, di ba? So, ang pera nun ay gold at silver. Totoong gold at silver. Ngayon, ang pera ngayon ay papel. Bakit papel? Nakita niyo ba yung nakalagay sa papel? Yun ay katunayan na merong ginto sa bangko. Yun ang ibig sabihin ng papel. Katunayan nyo na may ginto sa bangko. So, bibigyan ka ng papel, may ginto sa bangko. Yun, no? So, yung papel, walang value. Ang may value, yung ginto na nasa bangko. Kaya nagkakaroon ng value yung papel, o yung cheque dahil sa ginto na nasa bangko. Ngayon, yung ibang mga country sa ngayon, print sila ng print ng papel na pera kahit wala na silang ginto sa bangko. Minamanipulate ang economy. Ganun ngayon ang nangyayari. So, nasa na yung mga ginto? Nasa mga iilang tao. So noon, yung pera nila mismo, ginto, kasi ang pera nakabase yon sa ginto. Hindi sa diamond. Walang value ang diamond. Ginto talaga ang may value. Kaya nga pag si Almighty Father nagsasabi, refined, silver is refined, and tested in gold, kasi yun ang may value. Ngayon, si Joseph, pinagtatanong din niya, no, kung buhay pa rin si Israel, pati yung kanyang brother.
Ngayon, ito namang si Judah, sabi niya, ipadala niyo sa amin si Benjamin. Ngayon, ako ang surety. Insurance ako ang insurance. Kung ano man ang mangyari sa kapatid ko, ako na ang iyong sisihin. Ako na sisihin mo. Ako na. Aakuin ko na habang buhay forever. Let me bear the blame forever. So, merong sense of responsibility itong si Judah, no? Marunong siyang magdesisyon. Mature yung kanyang mind. Si Judah. Compared kay Simeon and Levi, anong ginawa ni Simeon and Levi? They killed Shechem and Hamor. Masyadong mainit ang ulo. Ngayon itong si Judah, nag-iisip siya. Ngayon, yung panganay naman na si Reuben, may kasalanan siya kay Israel. Tinabihan niya si Bilha, nagkaroon sila ng relasyon. Kaya, ang next option, the best option, next to those 3 men, was Judah. Maganda magdesisyon si Judah. Kaya sabi ni Judah, for if we had not lingered, surely by now we would have returned this second time. But of course, meron ding pagkukulang, di ba? Si Judah, which means to say, walang perfect na tao dito sa mundo. Even si Judah, kung saan associated si Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ, he who had no sin was made sin. He who had no... Kasi nga, yung pinanggalingan na lineage ni Jesus, piling-pili na yun pero kahit piling-pili na yun, may mga kasalanan pa rin nagawa, no? Yung kung saan associated si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ngayon, naging simbolo siya ng kasalanan. He became sin who knew no sin. No? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. God made him who knew no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Si Jesus Christ naging simbolo ng kasalanan. Pinatay sa cross. Siya na yung umako ng kasalanan natin. Nang sa ganun tayo ngayon ay maabsuelto sa ating mga kasalanan. We might become the righteousness of God. Sinalo tayo ni Jesus Christ. Redeemer natin siya. Messiah, Savior, Prophet, Teacher. Lahat na, si Jesus na sumakop. Bigay sa atin ni Almighty Father, si Jesus Christ. The Lamb of God, no? So, balik tayo dito ngayon kay Judah. So, ang sabi ni ni Judah, ni Jacob, puro letter J, Jacob or Israel, magdala ng pistachio nuts, almonds, little honey, spices, and myrrh. Baka sabihin niyo, may pagkain man pala sila eh. Yung pistachio nuts yun. Sa pag dry land, tumutubo lang siya, no? Almonds, myrrh, ito yung myrrh oil to eh. Spices, ano ba yung mga spices? Pwede ba bang kainin yung mga spices na yun lang, spices lang, walang halo na grain? Siyempre dapat may halo na grain, no? And little honey, itong little honey nakukuha sa, wala pang honey farm nun. Nakukuha nila yun sa forest. Or kung saan man dumadapo yung mga bees. At sabi pa ni Jacob, take double money in your hand and take back in your hand the money. So, tatlong pera yon, tatlong set, 3 sets of money. Gawing doble, yung pambayad, at yung binalik sa kanilang pera, dalhin din. So, marami silang pera. At saka, most importantly, take your brother also and arise. Go back to the man. Napilitan na si Israel. Sige, dala niyo na si Benjamin.
Dahil nga ang kumausap sa kanya ay si Judah. Ako nang sasakop ng kasalanan. Sisihin mo na ako habang buhay. Pero kailangan natin makakain. So, isinakripisyo ni Judah yung kanyang salita, no? Yung kanyang buhay. Sinakripisyo yun eh. And may God Almighty give you mercy before the man, that he may release your other brother and Benjamin. If I am buried, I am bereaved. Kung itong kahinat na ng buhay ko, ito na. Wala na akong pag-asa. Kung yun man ang mangyayari sa akin, mangyari na ang mangyari. Sabi ni Israel or Jacob. So, lumakad na yung mga magkakapatid. Kasama na si Benjamin. So, 10 sila dahil si Simeon nandun siya, nakakulong. Tapos si Joseph nandun, governor sa Egypt. So, 10 ulit sila na nagta-travel. 2 weeks ulit. At nung makita ni Joseph si Benjamin, nagpahanda siya ng pagkain. Madaming pagkain, nagpakatay ng animal para sila ikakain sa tanghalian. Dine with me at noon. Ngayon, takot yung mga magkakapatid dahil, ako, baka anong gawin sa atin? Bakit sa bahay tayo dadalhin? Anong gagawin natin? Baka gawan tayo ng istorya. Sabi nila, take us slaves with our donkeys, seize us, make a case against us. At yun nga nangyari, ginawan sila ng kaso. Na, advance silang mag-isip, tama naman yun. Yung kanilang naisip, na sila ay gagawa ng kaso ni Joseph. At inamin nila na yung pera nila ay nasa kanilang mga sako. Pero ang sabi ni Joseph, ilang sako yon? 10 sacks yon. Sabi ni Joseph, hindi, nakabayad na kayo sa akin. Pera nyo yan. Nakabayad na kayo sa akin. Hindi, pera nyo yan. Inyo yan, sabi ni Joseph. Huwag kayong matakot. At inilabas na si Simeon, ipinakita na sa kanilang, sa mga magkakapatid. Ito na si Simeon. So silang magkakapatid ngayon ay kumakain. 12 sila, kompleto sila. At masayang masaya si Joseph. So bago man sila kumain, naglinis muna ng katawan dahil madumi, malikabok. At nung kinamusta na naman ni Joseph yung kanilang tatay. And they prostrated themselves. Yumuko na naman sila kay Joseph. At nung makita niya yung kanyang, tinaas niya yung kanyang mata, nakita niya si Benjamin. Ito ba yung kapatid niyo? Si Benjamin na sinasabi mo sa akin na bunso ninyo? So miss na miss niya yung kanyang kapatid dahil kapatid niya yun ang totoo, dahil same sila ng mother, same sila ng father. Pero pinigil niya yung kanyang sarili. Pero umiyak siya. Pinigil niya lang yung kanyang sarili after some time. Nilabas lang niya, iyak niya sa kanyang kwarto, tapos labas ulit siya. Kasi namimiss nga niya. And they sat before him, the firstborn, according to his birthright. So sunod-sunod sila, Reuben, Simeon, Levi, no? And the youngest according to his youth. And the men looked in astonishment at one another. Then they took servings to them from before him. Nagulat yung mga lalaki, yung mga magkakapatid. Kasi alam yung kanilang ranking, sinong panganay, dito ka upo, yung pangalawa, dito ka umupo. Dito, alam, nagkaya sila gulat. Ba't alam niyo na ito ang aming ranking sa, bilang magkakapatid? And the men looked in astonishment at one another. At binigyan sila ng serving ng pagkain, pero kay Benjamin, mas madaming pagkain. Kunyari, mga isang cup lang ng kanin, kay Reuben, kay Simeon, kay Levi, kay Joe, isang cup lang. Pag kay Benjamin, 5 cups, 5 cups of rice, you know. Laging times 5
yung serving kay Benjamin. Ngayon dito sa Genesis chapter 44. So, punong-puno na kanilang sako, uwi na sila, pinuno na yung sako, nagbayad na sila. Pero, ibinalik ulit yung pera, nilagay sa mouth ng sack. At saka, yung cup, silver cup ni Joseph, inilagay sa youngest, sa sako ni Benjamin. At dahil mag-uumaga na, as soon as the morning dawned, the men were sent away, they and their donkeys. So, una, masaya-masaya sila, no? Kasama si Benjamin, wala, ang masaya natin. Tapos bigla silang hinahabol ng guard. Dahil inutusan ni Joseph, kunin nyo sila ulit, pabalikin dito. Hanapin nyo yung silver cup ko. Check nyo yung bawat sako nila. And then, nakuha yung silver cup sa sako ni Benjamin. At sabi ni Joseph, ninakaw mo itong silver cup ko. Marunong ako ng divination, kaya alam ko. Kasi nga, sa Egypt, merong silang divination. No? Alam nyo ba yung divination, no? Merong sa Egypt noon, ganon. Parang mysticism sa Egypt. Mayroon silang mga sinasamba doon. Pero si Joseph hindi siya nakisamba, no? Kundi nagtatrabaho siya kay Pharaoh. Sinabi lang niya na kunyari marunong siyang divination, nagdi-divination siya, pero hindi naman. So nakuha yung silver cup kay Benjamin at Judah came forward. Judah said, "What shall we say to my Lord? What shall we speak? Oh, how shall we clear ourselves?" So, hindi nagsalita si Reuben, si Simeon, si Levi. Nagsalita si Judah. God has found out the iniquity of your servants. Here we are, my Lord's slaves, both we and he also with whom the cup was found. Sabi ni Judah, pero ako na lang ang gawin mong slave. Sabi ni Judah. Ako na lang gawin mong slave, wag na yung kapatid ko. Hindi. Kung saan nakita yung cup, yung silver cup, siya magiging slave. Ngayon, kayo pwede na kayong umuwi sa iyong tatay. Nagmakaawa si Judah. Sabi ni Judah, kaya lang namin sinabi na meron kaming kapatid kasi sabi mo spy kami. Tapos ngayon nabanggit namin na may kapatid kami, ngayon may tatay kami. At yung tatay namin, pag hindi namin na ibalik itong si Benjamin, mamamatay siya. The lad cannot leave his father, for if he should leave his father would die. But you said to your servants, unless your youngest brother comes down with you, you shall see my face no more. So kaya bumalik kami dito, daldala namin siya para bumili ng food, para ipakita sa'yo na totoo kami, honest kami in dealing with you. Pero hindi namin kinuha yung silver mo ngayon. Kung ano man ang mangyayari, gusto mong maging slave si Benjamin, ako na lang kunin mo. We cannot go down if our youngest brother is with us, then we will go down. For we may not see the man's face unless our youngest brother is with us. Then your servant my father said to us, you know that my wife bore me 2 sons. No? My wife, sabi ni Jacob. Dahil nga ang kinoconsider niya talagang wife, si Jacob, was Rachel. Kasi ng kanyang pinagtrabahuhan for 14 years.
Kay Leia, nagkagulatan na lang, Leia, ba't nandito ka? Sa pilitan na lang kay Leia kasi walang makuhang asawa si Leia. No? Leia, pumasok ka na dyan. Pag di ka pumasok dyan, hindi ka makakapag-asawa. Last chance mo na yan, Leia. Wala pilitan si Leia. At gwapo naman tong si Jacob. Pumayag na si Leia. Pero ang mahal talaga ni Jacob was Rachel. Kaya, si Joseph, mahal na mahal niya. Si Benjamin, mahal na mahal niya. Although mahal din niya yung ibang mga kapatid, yung mga anak niya. Sa mga magkakapatid talaga, meron talagang may may pinakagusto, no? Hindi maalis yon. Magkakapatid kayo, tapos ito parang pinaka-favorite. Tanggap naman ng ibang mga sige, okay lang sa amin, no? Pag ganun yung hindi ka naiingit sa kapatid mo, matured ka mag-isip. Okay lang sa akin kung siya ang favorite. Wala sa akin yun. Ganon. Matured ka mag-isip. Ngayon, nung time na sila ay bata pa, nung 17 years old lang si Joseph, hindi pa matured mag-isip itong mga to. Ang matured lang mag-isip that time was Reuben, kasi nga siya ay pinakamatanda, and Judah, the fourth son. So pag hindi namin kasama si Benjamin, pag-uwi mamamatay yung tatay namin. For your servant became surety for the lad to my father, saying, if I do not bring him back to you, then I shall bear the blame before my father forever. Kung hindi namin siya ibalik sa tatay namin, ako na, habang buhay, ako ang magdudusa. Ngayon, ako na lang ang kapalit ni Benjamin. Ako magiging servant mo, ako ang magiging slave mo instead of Benjamin. Ayoko makita ang tatay ko na naghihirap. Sabi ni Judah, ako na magpapaka-servant sa'yo, magpapaka-slave sa'yo. Aakuin ko na lang. Ayoko lang makita yung tatay ko na mahihirapan. Hindi ko kaya. Sabi ni Judah. Although wala itong hindi ko kaya, no? Yung pa rin niya, hindi ko kaya makita yung tatay ko na nagdudusa, mamamatay siya. Kaya mas mabuting ibalik na lang natin si Benjamin sa tatay namin. At ako na lang, nag-usap na kami ng tatay ko, na kung ano man ang mangyari kay Benjamin, ako ang sasalo kay Benjamin. So, dito tayo sa Genesis chapter 45. Then Joseph could not restrain himself before all those who stood by him, and he cried out. So, all those times na magkausap sila ng kanyang mga brothers, merong interpreter. Ito na lang, no? Sa Genesis chapter 45, nawala ng interpreter. Then Joseph could not restrain himself before all those who stood by him. Hindi na niya mapigil. And he cried out, make everyone go out from me. So no one stood with him while Joseph made himself known to his brothers. So pati yung interpreter, umalis ka na interpreter. Hindi ka na kita kailangan. So sila na lang magkakapatid, no? And he wept aloud. Umangal-ngal na siya. Angungal-ngal ba tawag doon? Umalulong? Alulong ba tawag doon? Malakas ang iyak. Ganon. So, sobrang miss niya at pagmamahal niya sa kanyang mga kapatid, sa kanyang tatay. And the Egyptians in the house of Pharaoh heard it. Hindi lang si Pharaoh na nasa loob ng... kasi maraming bahay yon, maraming bahay. Tapos, mga brick walls. Nagbabounce yung sound, nag-e-echo. O, dinig. Then Joseph said to his brothers, I am Joseph. Does my father still live? But his brothers could not answer him, but they were dismayed in his presence. They were discouraged. Medyo natakot sila. Naku, ito pala si Joseph. Yari tayo nito. Hindi sila nakasagot. Ito ba si Joseph? Ito na ba siya? And Joseph said to his brothers, please come near me. Lapit kayo sa akin. So they came near. Then he said, I am Joseph, your brother. Ako si Joseph. Kasi nga hindi siya nakilala. Ibang itsura niya. Whom you sold into Egypt. Ako yung binenta ninyo sa Egypt. But now,
Do not therefore be grieved or angry with yourselves. Ngayon, huwag na kayong malungkot or magalit sa mga ginawa ninyo sa sarili, sa akin. Na? Baka nagsisisi kayo kung na may kasalanan kayo sa akin. Huwag na kayong mag-guilty or maghalit sa sarili ninyo. Because you sold me here to God, for God sent me before you to preserve life. Pinadala ko dito ni Almighty Father to preserve the life of whom? The life of Jacob and his family. Nandito ako ngayon sa Egypt. Dahil magkakaroon ng famine, ako ang pinauna ni Almighty Father dito. Ngayon, to preserve the life, kaya andito ako ngayon to accommodate you. Parang ganon. Kaya, sa New Covenant, everything works together for good to those who love the Lord, no? Anong verse nga yun, Iska? Romans chapter 8, verse 28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Lahat may purpose tayo sa mundo na to. So tayong lahat ay konektado. Magkakapatid tayo. Lahat tayo may purpose dito. May isang brother ka, na yung pala ang tutulong sa'yo na hindi alam, na kaya pala nagkaganon. Magulo, no? Kasi nga, it's a web. It's a web. Alam ba, kapitbahay mo, na matutulungan ka pala, or na-meet mo lang sa isang kung saan-saan, matutulungan ka. Ganon. Ha? Kasi nga tayong lahat, we are connected directly and indirectly. Verse 6, for these 2 years the famine has been in the land. So 2 years na yung famine. So 37 plus 2. So Joseph was 39 at this time kasi 2 years na yung famine, no? And there are still 5 years. Meron pang 5 years kasi 7 years ang famine. In-explain niya sa kanyang mga brothers, in which there will be neither plowing nor harvesting. Hindi kayo pwede makapagtanim at wala kayong ma-harvest. Dahil nga, dry season or dry spell. Ano bang tawag pag gano'n? Yung lupa ay tuyo. No? And God sent me before you to preserve a posterity for you in the earth. Pinadala ako ng mauna dito ni Almighty Father to preserve the posterity. No? Sabi ni Joseph, in-explain niya. To preserve a remnant for you in the earth. Para hindi maubos tayo. Merong matitira sa atin. And to save your lives by a great deliverance. Para ma-save ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya pinauna ako dito, pinauna ako ni Almighty Father. So now, it was not you who sent me here, but God. Hindi kaya nyo ako naibenta sa mga Midianites. Tapos yung mga Midianites, ibinenta ako dito sa mga Egyptians. Hindi naman kayo nagbenta sa akin. Si Almighty Father, siya ang nagpadala sa akin dito, kaya nangyari ang mga bagay na yon. So, ano ang mind ni Joseph? Hindi siya nagtanim ng sama na loob sa kanyang mga kapatid, no? Dahil alam niya yung purpose. And he has made me a father to Pharaoh, the lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. Ako nang ruler sa buong Egypt. Marami ako mga tao na hawak-hawak. Verse 9, hurry and go up to my father and say to him, thus says your son Joseph, God has made me lord of all Egypt. Come down to me and do not tarry. Wag na kayong madelay. Punta na kayo dito, now na. Punta kayo sa tatay. Tapos, merong famine para hindi na kayo magutom, magpunta na kayo dito. Come down to me.
Dahil pinauna ako ni Almighty Father dito to preserve the lives of my brethren. Kaya nandito ako, hindi kayo nagbenta sa akin. Pinauna ako ni Almighty Father dito. So maganda yung perspective ni Joseph because the Almighty Father was in his heart. Kaya ganun ang isip ni Joseph. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Oh, gaganti ako sa mga kapatid ko ngayon. Hindi. That's wickedness. Hindi ganun si Joseph. No? Verse 10, you shall dwell in the land of Goshen. Meron kayong sariling place. Doon ko kayo dadalhin. Sa Goshen. Egypt tayo ngayon. Ngayon, dalhin mo yung father natin, si Jacob, lahat ng mga anak ninyo, yung mga asawa ninyo, mga bata, doon tayo sa Goshen. Yung Goshen is a fertile region in Egypt. Pag fertile region, pwede doon yung mga livestock. Malapit sa Nile River. Lower part of Egypt. Yung Goshen. And you shall be near to me. Malagiging malapit kayo sa akin. Malapit lang ang bahay ko dito. Ngayon, pag nasa Goshen kayo, madali ko lang kayong mapuntahan. You and your children's children, mga apo nyo, your flocks and your herds, and all that you have. There I will provide for you, lest you and your household and all that you have come to poverty. Lahat ako magpa-provide sa inyong mga pagkain. Ibibigyan ko kayo, sabi ni Joseph. For there are still 5 years of famine. Meron pa, mahaba-haba pa ang famine na to. 2 years pa lang nagdaan. Tinan mo, wala nang nakakain ng mga tao. 5 years pang famine ang darating. Kaya pumunta na kayo sa Goshen. Pupuntahan ko kayo ron. Ako magpa-provide ng pagkain para sa inyo. Verse 12, and behold your eyes and the eyes of my brother Benjamin. See that it is my mouth that speaks to you. Yan, nakitang-kita nyo ha. Very honest ako sa inyo. Andito si Benjamin. As proof na totoo yung sinasabi ko sa inyo. So you shall tell my father of all my glory in Egypt and of all that you have seen, and you shall hurry and bring my father down here. Bilisan ninyo. Then he fell on his brother Benjamin's neck and wept. And Benjamin wept on his neck. Niyakap ulit niya yung kanyang kapatid. Miss na miss niya yung kanyang kapatid. Ang tagal niyang nawala. 37 minus 70, 20 years. Miss na miss niya yung kanyang kapatid. Moreover, he kissed all his brothers and wept over them. Normal yon sa kanilang tradition, sa kanilang family, na magkikiss dito, beso-beso dito. Tapos niyayakap. Sa ibang mga lugar, pag nagkikiss, ay parang iba to ba't nagkikiss to? Lalaki. Hindi ganon. Walang mali siya ito. Magkakapatid eh. And wept over them, and after that, his brothers talked with him. Now the report of it was heard at Pharaoh's house. Nakarating kay Pharaoh, saying, Joseph's brother have arrived, or have come. So it pleased Pharaoh and his servants well. Masaya rin si Pharaoh. Dumating ang mga kapatid ni Joseph, dahil alam naman ni Pharaoh na Joseph was a Hebrew. And Pharaoh said to Joseph, say to your brothers, do this. Load your animals and depart. Go to the land of Canaan. Ganito ang gawin mo, sabi mo sa mga kapatid mo, yung mga animals. Load your animals. Umalis kayo, pumunta kayo sa Canaan. Bring your father and your household and come to me. May lagyan nyo ng pagkain, no? Tapos hakutin ninyo yung mga tao sa Canaan, dalhin dito. I will give you the best of the land of Egypt, and you will eat the fat of the land. Hindi kayo magugutom dito. Kasi nga masayang-masaya yung si Pharaoh dahil nga sa tulong ni Almighty Father. The Almighty Father blessed Joseph. He gave Joseph wisdom na makapag-ipon for the famine. Kaya masaya-masaya si Pharaoh.
Verse 19 of Genesis chapter 45. Now you are commanded, do this. Take carts out of the land of Egypt for your little ones and your wives. Bring your father and come. Ano yung carts? Hindi siya chariot, carts siya. So ito ay carts. Hihilahin ng kabayo, no? Yung cart or donkey ang maghihila nun. Doon sasakay yung mga bata at mga babae at yung matatanda na mahihirapan maglakad. Para mabilis sila makarating, hindi sila magutom sa daan. Kaya sa carts sila sasakay. Verse 20, also, do not be concerned about your goods, for the best of all the land of Egypt is yours. Huwag kayong mag-alala. Kung ano man ang nasa Egypt, sa inyo rin yan. Sabi ni Pharaoh. Then the sons of Israel did so, and Joseph gave them carts. Binigyan ni Joseph ng carts. Or wagon. Hila-hila ng donkey or ng camel or ng horse. Ano bang sabi dito? Walang sinabi, no, kung sino naghihila. Donkey. According to the command of Pharaoh. Hindi lang isang cart ito, maraming carts. Kasi nga hahakutin ang mga family ni Joseph from Canaan or Hebron. According to the command of Pharaoh, and he gave them provisions for the journey. Meron silang baon for the journey dahil nga matagal ang travel time. Mga 2 weeks bago sila makauwi. May pagkain dapat sila dahil manggugutom sila eh. So meron silang baon, provision. At para pagbalik, may baon ulit sila. He gave them, to all of them, to each man, changes of garments, damit. But to Benjamin, he gave 300 pieces of silver and 5 changes of garments. Bigay ni Joseph. Yung mga kapatid niya, binigyan niya ng mga damit. Tigi-tigisa. Pero kay Benjamin, ang binigay niya, 5 damit. Para may pamalit na si Benjamin ng damit. At binigyan pa niya ng pera. He gave 300 pieces of silver. Verse 23. And he sent to his father these things. 10 donkeys loaded with the good things of Egypt. 10 female donkeys loaded with grain, bread, and food for his father for the journey. Journey papunta sa Egypt. Kailangan bago ka makapunta ng Egypt, may baon. Kaya dala-dala na nila yung baon nila para pagbalik nila may pagkain sila. So he sent his brothers away, and they departed, and he said to them, see that you do not become troubled along the way. Mag-ingat kayo. And then they went up out of Egypt and came to the land of Canaan to Jacob their father. And they told him, saying, Joseph is alive. Buhay si Joseph. And he's the governor of all the land of Egypt. And Jacob's heart stood still. Oh my God. Buhay si Joseph. My son, no? So he was it's a jolt of shock or surprise. And Jacob's heart stood still because he did not believe them. Ang tagal na wala ni Joseph, buhay ba? Ha? Nanaginip ba ako? Panaginip ba to? Buhay ba si Joseph? But when they told him all the words which Joseph had said to them, and when he saw the carts which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob, their father, revived. Muntik nang himatayin si Jacob. Himatayin ako ito, buhay ba si Joseph? So, lumakas ang loob ngayon ni Jacob nung makita niya yung mga bigay ni Joseph. Akala niya niloloko lang siya kasi nga ang tagal na nang wala ni Joseph. Then Israel said, or Jacob said, it is enough. Joseph, my son, is still alive. I will go and see him before I die. So, ang age ni Israel dito, or Jacob, was 130. Laging sabi na, I will go and see him before I die. Pero hindi naman agad siya namatay dito eh. Si Jacob. Umabot pa siya ng 147, gano'n. So, nung nag-meet ulit sila ni Joseph, itong si Jacob, he was 130, no? Mga ganun ang age niya. Or 120. Kasi namatay si Isaac when Jacob was 120 years old.
So, nung pupunta siya ng Egypt, kung si Joseph ay 39 years old, tapos 130, itong si Jacob, ilang taon siya nung ipinanganak si Joseph. And then ilang taon din nung ipinanganak si Benjamin. Kaya pala na hindi na kaya ni Rachel, matanda na siya nung siya ay nanganak kay Benjamin. Matanda na nanganak si Rachel, parang si Sarah. Kasi nga, iba ang panahon noon. Inaalaw ni Almighty Father. 10 years yung... So, 22 years na wala si Joseph. So, 91 years old ba nang pinanganak si Joseph? 91 years old ba si Jacob? Or 81 years old si Jacob nang pinanganak si Joseph? Pwede pa i-compute. Hindi ako lang marunong mag-compute. Nahirapan ako. Genesis chapter 46. Pupunta na sila ng Egypt. Si Jacob and his family. Tandaan natin, doon na sila galing sa Hebron. Lupa nila yung Hebron. Aalis lang sila sa Hebron, sa Promised Land. Pupunta sila ng Egypt dahil may famine. Inalaw ni Almighty Father na may famine. Okay? Para makaalis sila sa lugar ng Promised Land. Dahil matututo tayo doon. Hindi pa sa kanila natin na idugtong kasi nandito pa lang tayo. Nandito pa lang tayo sa Genesis chapter 46. So Israel took his journey with all that he had and came to Beersheba. Yung Beersheba, that's the southernmost part of Canaan. Beersheba. And offered sacrifices to the God of his father Isaac. Then God spoke to Israel in the visions of the night. Nakipag-usap si Almighty Father kay Israel. And said, Jacob, Jacob. Sabi ni Almighty Father. And he said, here I am. So he said, I am God, the God of your father. Ganyan makipag-usap si Almighty Father pag siya yung kausap. Pero pag si Jesus, I am the Lord, no? Lord lang. Pero hindi niya binabanggit na I am God of your father. Hindi ganun makipag-usap si Jesus. Ang nagsasabi lang sa kanya ng Lord yung mga tao. Or ang banggit sa kanya, angel. Kasi pag sinasabing angel is a messenger. Kasi nga, si Jesus, messenger din siya ni Almighty Father, pinapadala siya. Ang isang anak, bago siya maging manager or boss ng isang malaking korporasyon, nagiging messenger muna siya, nagiging utusan muna siya ng kanyang tatay. Naintindihan natin yun, di ba? So, verse 3, so he said, I am God, the God of your father. Do not fear to go down to Egypt. Huwag ka matakot magpunta ng Egypt. For I'll make of you a great nation there. Magiging great ang nation nyo sa Egypt. I will go down with you to Egypt. Kasama nyo ako sa Egypt. And I will also surely bring you up again. Ibabalik ulit kita. Huwag ka mag-alala. And Joseph will put his hand on your eyes. Si Joseph ang magiging kasama mo kung ikaw ay mag-uwi na sa akin. Excuse. Then Joseph arose from Beersheba. Magpapahinga kasi sila, no? Dahil nga mahaba ang travel. At saka matanda na siya, kailangan niya magpahinga muna. And then, abaante uli, andar uli, yung cart, tapos pahinga uli, kakain uli. No? Nakakapagod kaya yun. And the sons of Israel cared their father, Jacob, their little ones, and their wives. So kasakasama na yung mga asawa nila, kanilang mga anak at mga apo, in the carts which Pharaoh had sent to carry him. So nakasakay si Jacob sa carts, kasakasama mga bata at asawa ng kanyang mga anak at mga apo. Yung mga mahihirapang maglakad. So kahit na nakakart sila, mabagal yung lakad nun. Yung iba, nilalakad. So they took their livestock and their goods. Ang dami nilang dala-dala ng mga animals. So mabagal nga.
hindi lang 2 weeks itong inabot na to. Kasi nga, di ba pag, halimbawa, aalis kayo, kung ikaw lang mag-isa, mabilis ka lang makaalis eh. Pero kung marami kang abay, bagal na. Asan na ba yung mga yon? Asan na yun? Ano ba yan? Bilisan nyo nga maglakad. Ganon, no? Pero pag mag-isa ka lang, di ba? Kaya mong dali ng sarili mo, mabilis ka maglakad. Pero kung madami kayo, umaabot ng ilang oras yun. So they took their livestock and their goods. Kasama may mga animals na paligoy-ligoy. Ina-assist pa nila yung mga livestock nila. Baka mamaya makawala. Which they had acquired in the land of Canaan and went to Egypt. So, itong si Jacob, ang dami niya nang napuntahan. Pinanganak siya sa Hebron, sa Beersheba, sa Hebron, and then pumunta siya ng Padam Aram, pumunta siya ng Shechem, and then pumunta ulit siya ng ng Tower of Eder. Nagpunta siya sa Bethel, Tower of Eder. Marami siyang mga lugar na mga pinuntahan. At marami na rin siya na-experience na heartaches and pains. Pero still, he trusted the Almighty Father. So ito, ang kanyang last na trial. Pupunta siya ngayon sa Egypt. Kaya nga tayo ay sojourners. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ni Almighty Father. Almighty Father, saan mo ko patitirahin sa ngayon? Ganon Pero alam kong kasama kita. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami bababayaan. And I trust you. So ganon si Jacob. Kung saan siya tumira. And went to Egypt, Jacob and all his descendants with him. His sons and his sons, yung anak niya, kasama na rin ang kanyang mga apo, at kung may mga apo man siya sa tuhod, kasama na rin. His daughters, and his sons' daughters. And all his descendants, he brought with him to Egypt. Dala-dala lahat, hakot lahat tayo. Yung mga tent ninyo, ayusin na ninyo. Kasi wala naman silang structure doon na matibay. Gawa yon sa tent or sometimes mga materials na hindi naman talaga stable. Kaya nga sojourners. Yung tent, gawa yun sa balat ng animals. Leather. His daughters and his sons' daughters and all his descendants, he brought with him to Egypt. Dala-dala lahat kahit na animals. Walang natira. Kasi nga walang pagkain doon. Paano nang mangyayari? Now these were the names of the children of Israel. Jacob and his sons who went to Egypt. Reuben was Jacob's firstborn, yung panganay. Ito ngayon yung mga anak ni Reuben. The sons of Reuben were Hanok, Palu, Hezron, and Carmi. The sons of Simeon, yung pangalawa, were Jemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, and Shaul, the son of a Canaanite woman. So itong mga names na ito nababanggit dito sa First Chronicles, at saka sa Numbers. Some of these names were mentioned in the book of First Chronicles and in the book of Numbers. Naiiba lang sometimes yung spelling, pero same person pa din. Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, and Shaul, the son of a Canaanite woman. The sons of Levi, tatlo lang, si Gershon, Kohath, and Merari. Nabanggit na to, di ba, sa First Chronicles? Nabasa na natin, di ba? The sons of Judah were Onan, Shelah, Perez, and Serah. Yun ang anak ni Judah. But and Onan died in the land of Canaan. So, hindi nakasama si and Onan. Ang kasama na lang si Shelah, si Perez, and Zerah, yung kambal na anak niya kay Tamar. The sons of Perez, so nagkaroon na ng asawa si Perez, malaki na si Perez, Hezron and Hamul. Hindi na nabanggit si Tamar. Asa na si Tamar, no? Kasi nga ang daming years na ang nagdaan. So, ang hindi lang
2 years in the making itong Book of Genesis. Thousands of years in the making ang Book of Genesis. Our Father is amazing. Still powerful as ever. Verse 30, the sons of Issachar were Tola, Puva, Yob, and Shimron. The sons of Zebulun were Sered, Elon, and Jalil. These were the sons of Leah, whom she bore to Jacob in Padam Aram. So binanggit yung mga pinanganak sa Padam Aram, no? Ang pinanganak lang na hindi sa Padam Aram was Benjamin, who was born in Bethlehem. Doon namatay si Rachel sa Bethlehem. Verse 15, these were the sons of Leah, whom she bore to Jacob in Padan Aram. Hindi na binanggit si Leah kung kasama si Leah, no? With his daughter, Dinah or Dina. All the persons, his sons and his daughters, were 35. Ito yung last time na binanggit si Dina or Dinah. Walang binanggit na si Dinah ay may anak or may asawa. Walang binanggit. Ito lang siya. With his daughter, Dinah, yung the daughter of Jacob was molested or violated by Shechem. Traumatized. Nakita siya ng mga maraming dugo. Noong time na yun, dahil mga patay, traumatized si Dinah. Kasi bata pa siya noon eh. All the persons, his sons and his daughters, were 33. Oh, may bilang, merong census. So, ilan tayo? Ha? Baka may mawala sa atin. Ilan tayo? Ganon. The sons of Gad were Zephion, Hagi, Shoni, Esbon, Eri, Arodi, and Areli. The sons of Asher were Jimna, Ishua, Isui, Beriah, and Sarah, their sister. And the sons of Beriah were Heber and Malchiel. These were the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter. And these she bore to Jacob 16 persons. Yung lahi naman ni Zilpah, na maid servant ni Leah, 16 naman. Ang dami ng pinanggalingan ng galing sa katawan ni Jacob. The sons of Rachel, Jacob's wife. Siya lang ang binabanggit na wife ni Jacob. Basta naman si Leah. Binanggit ba na wife si Leah? Wala, hindi binanggit na wife si Leah. These were the sons of Leah. Yun lang. Pero itong si Rachel, verse 19, the sons of Rachel, Jacob's wife. No? Siya yung kanyang kinoconsider na wife. Kahit na meron siya mga maid servants, meron Leah, si Rachel pa rin ang kanyang wife. Kaya mahalaman niya si Benjamin and Joseph. The sons of Rachel, Jacob's wife, were Joseph and Benjamin. Alam ni Almighty Father yon. And to Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim. Panganay si Manasseh, si Ephraim second. Whom Asenath, the daughter of Potiphera, priest of On, bore to him. So dalawa ang anak ni Joseph. Asan na ba si The sons of Benjamin were Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mopim, Hopim, and Ard. These were the sons of Rachel who were born to Jacob, 14 persons in all. So marami anak si Benjamin. Ang anak lang ni Joseph were 2, Manasseh and Ephraim. And then si Benjamin, ang anak niya, Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mopim, Hopim, and Ard. Mga apo ni Rachel, who were born to Jacob, 14 persons in all. The son of Dan was Hushim. Kaisa-isang anak. Kaya nga, di ba, ang tribe of Dan, siya yung pinaka-smallest tribe. Kasi nga, isa lang anak niya. Hushim or Shuham. No? Isa lang anak niya. Kaya maliit lang ang tribe of Dan. At yung pwesto nila, uppermost part of Israel, doon sila nakakuha ng pwesto. The sons of Naphtali were
Yazil, Guni, Jezer, and Shilem. These were the sons of Bilhah, whom Laban gave to Rachel his daughter, and she bore this to Jacob, 7 persons in all. All the persons who went with Jacob to Egypt, who came from his body, galing sa kanyang katawan, besides Jacob's sons, his wives, were 66 persons in all. And the sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were 2 persons. All the persons of the house of Jacob who went to Egypt were 70 persons. Complete number, 7. So verse 28 of Genesis chapter 46. Then he sent Judah before him to Joseph to point out before him the way to Goshen. So si Judah ang inutusan. And they came to the land of Goshen. Nakita ni Jacob that Judah was a very responsible person. Then he sent Judah before him to Joseph to point out before him the way to Goshen, and they came to the land of Goshen. So Joseph made ready his chariot and went up to Goshen to meet his father Israel. Magkikita na sila mag-ama. And he presented himself to him and fell on his neck and wept on his neck a good while. Ang tagal nilang nagyakapan, ang tagal nilang nag-iyakan. Si Joseph at saka si Jacob. And Israel said to Joseph, "Now let me die, since I have seen your face, because you are still alive." Ngayon, pwede na ako mamatay, nakita na kita. Pero, kahit sinabi ni Israel to, mahaba pa rin ang buhay niya. No? Umabot pa ng additional 14 years or 17 years. No? Then Joseph said to his brothers and to his father's household, "I will go up and tell Pharaoh and say to him, my brothers and those of my father's house who were in the land of Canaan have come to me, and the men are shepherds." Kasi ang trabaho nila, occupation nila, they were shepherds. For their occupation has been to feed livestock, and they have brought their flocks, their herds, and all that they have. So it shall be when Pharaoh calls you and says, "What is your occupation?" that you shall say, "Your servant's occupation has been with livestock from our youth even till now, both we and also our fathers, that you may dwell in the land of Goshen, for every shepherd is an abomination to the Egyptians." Ayaw ng mga Egyptians ang occupation na shepherd. Kaya nagbigay ng heads up si Joseph na pag nagtanong sa inyo si Pharaoh kung ano ang trabaho ninyo, sabihin nyo ang trabaho nyo ay livestock. Then you shall say, "Your servant's occupation has been with livestock from our youth even till now." Huwag niyong sasabihin, shepherd kayo. Sabi ni Joseph. Bakit? Kasi nung time na yon, yung mga shepherds, a sheep, at saka yung mga cow, sinasamba ng mga Egyptians. Kaya, abomination sa kanila yon. Ba't nyo inaalagaan yung sheep at saka yung mga cows na yan? Sinasamba namin yan, tapos kayo kinakain nyo lang. Ganon. Kaya abomination sa kanila yan. Kaya, huwag nyo sasabihin nyo ng trabaho nyo, livestock ang trabaho ninyo, nag-aalaga ng mga animals. Genesis chapter 47. Then Joseph went and told Pharaoh and said, "My father and my brothers, their flocks and their herds and all that they possess, have come from the land of Canaan, and indeed they are in the land of Goshen." And he took 5 men from among his brothers and presented them to Pharaoh. So 5 mga kapatid niya, namili siya, pinakita niya kay Pharaoh. Then Pharaoh said to his brothers, "What is your occupation?" And they said to Pharaoh, "Your servants are shepherds, both we and also our fathers." Hindi na sinasabing livestock, no? Shepherd na sinabi nila. And they said to Pharaoh, "We have come to dwell in the land because your servants have no pasture for their flocks." Walang kakainin yung mga flocks nila doon sa Canaan or Hebron kasi nga dry ang land, walang tumutubo. "For the famine is severe in the land of Canaan. Now therefore please let your servants dwell in the land of Goshen." Then Pharaoh spoke to Joseph, saying, "Your father and your brothers have come to you. The land of Egypt is before you.
Have your father and brothers dwell in the best of the land. Let them dwell in the land of Goshen. And if you know any competent men among them, then make them chief herdsmen over my livestock. Kung meron kang kilala na magaling mag-alaga ng livestock, kunin mo para magtrabaho sa akin, sabi ni Pharaoh, kung kapatid mo, kung sino man sa kanila, para mag-alaga ng livestock. Kasi alam niya na nag-alaga ng livestock yung family ni Joseph. So, pwede silang tumira sa Goshen. May go signal ni Pharaoh. Then Joseph brought in his father Jacob and set him before Pharaoh, and Jacob blessed Pharaoh. So, ipinakilala ni Joseph, ito yung tatay ko, si Jacob, si Israel. Pharaoh said to Jacob, how old are you? Ilang taon ka na? Ilang taon na ho kayo? And Jacob said to Pharaoh, the days of the years of my pilgrimage are 130 years. Nakita niyo yung word na pilgrimage? Kasi tayo, sojourners or pilgrims dito sa mundo na to. Kung saan tayo dali ni Almighty Father, dun tayo. The days of the years of my pilgrimage are 130 years. So 130 years, si Jacob, dun time na to, or Israel, and then si Joseph was 39. Paki-compute niya. So, ilan taon na few and evil have been the days of the years of my life. Ibig sabihin, few and evil, ang dami kong pinagdaanan sa buhay. Sabi ni Jacob, konti lang yung panahon na masaya ako. Yun yung time na masaya siya nung kasama niya si Rachel. Doon lang siya sumaya. At nung nagkaanak siya na si Joseph at si Benjamin, pero malungkot siya dahil wala nga si Joseph. Kaya nga, few and evil ang nabanggit niya dahil hindi niya nakasama si Joseph ng matagal, di ba? Kasi 70 years old lang, wala na si Joseph. Kaya sabi niya, few and evil have been the days of my years of my life, and they have not attained to the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage. So 130 years old siya. So Jacob blessed Pharaoh and went out from before Pharaoh. No? Bless niya si Pharaoh nung magkita sila, and then nag-usap silang konti, and then nung pag-alis, bless niya ulit si Pharaoh. And Joseph situated his father and his brothers and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Ramesses, as Pharaoh had commanded. Maganda yung lupa na ibinigay sa kanila. Land of Ramesses. Then Joseph provided his father, his brothers, and all his father's household with bread according to the number of their family. So, meron silang rasyon. Meron silang, ano man tawag doon? Meron silang provision, hindi sila kinukulangan ng pagkain. According to the number of in their families, kung ilan ng tao, yun ang bread na binibigay. Kasi nga, yung bread, staple food nila. No? No, there was no bread in all the land, for the famine was very severe. Hindi lang severe, very severe. So that the land of Egypt and the land of Canaan languished because of the famine. Maraming tao ang gutom. Naghihirap. Kahit may pera, walang makuhang pagkain. Walang mabungkal sa lupa. Yung mga animals payat. Kung payat man, wala na rin. Hindi na makakain yon. Kasi wala rin sila makain. And kasi nga, saan galing ang mga pagkain ng animals? Sa mga tanim, no? Pag walang tanim, saan galing yung mga tanim? Pag may tubig, tumatubo yung mga tanim. So dry, no? Walang tubig. And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt and in the land of Canaan. So yung pera, inipon niya. For the grain which they bought, and Joseph brought the money into Pharaoh's house. Very honest si Joseph. Ang dami niyang dalang pera, dinala niya sa bahay ni Pharaoh. Kaya yung
time ni Pharaoh, nung time na si Joseph, marami silang gold. So when the money failed in the land of Egypt, in the land of Canaan, all the Egyptians came to Joseph and said, "Give us bread, for why should we die in your presence? For the money has failed." Meron na ring, ang tawag doon, inflation. The money has failed. Hindi na yung pera, ang taas na ng presyo. Hindi na kulang na yung pera namin. The money has failed. Then Joseph said, "Give your livestock and I will give you bread for your livestock if the money is gone." Kuha na kayong pera, kung meron naman kayong mga animals, no? Kahit payat yung mga animals niyo, dali nyo dito. So they brought their livestock to Joseph. Kasi equivalent din kasi ng livestock, kung madami ka mga animals, ibig sabihin ng pera rin yun. And Joseph gave them bread in exchange for the horses, the flocks, the cattle of the herds, and for the donkeys. Thus, he fed them with bread in exchange for all their livestock that year. Parang kayamanan na rin kasi nila yung livestock nila. When that year has ended, they came to him the next year and said to him, tapos na yung year. Naku, nabigay na nila yung kanilang livestock, yung ibang mga tao. Wala na silang livestock. Ngayon lumapit ulit sila kay Joseph, wala na kaming pera, wala na rin kaming livestock. We will not hide from my Lord that our money is gone. My Lord also has our herds of livestock. Wala na rin sa amin yung livestock, nasa iyo na rin. Yung pera namin nasa iyo na rin. There is nothing left in the sight of my Lord but our bodies and our lands. Wala na natira sa amin. Itong katawan na lang namin. May dala namin. At yung aming lupain kung saan kami nakatira. Yun na lang ang kaya naming maibigay. Ano bang pwedeng ipalit? Why should we die before your eyes, both we and our land? Buy us. Bilhin mo kami, slaves, no? And our land for bread. Magtatrabaho kami sa'yo. Pati yung land namin, ibibigay namin sa'yo. Pati kami, magtatrabaho kami sa'yo. And we and our land will be servants of Pharaoh. Give us seed that we may live and not die, that the land may not be desolate. Bigyan nyo kami ng mga binhi. Pag bigay nyo sa amin ng binhi, tataniman namin yon. Kung ano man ang binigay nyo binhi, tataniman namin yon. Para hindi makatiwangwang yung lupa. So, ibigay na binhi, yung tutubo sa dry na lugar. Kasi dry nung time na to. Then Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh. Kaya, sa mga archaeological sites, magaganda yung mga kagamitan ng Pharaoh. Nag-start kay Joseph. For every man of the Egyptians sold his field because the famine was severe upon them. So the land became Pharaoh's. Lahat ng land napunta na kay Pharaoh. Siya na ang may-ari ng lahat. And as for the people, he moved them into the cities from one end of the borders of Egypt to the other. And so yung mga tao na may-ari ng lupa, lumipat na kasi hindi na sila may-ari na, binenta na nila eh. So, sa city na sila tumira. Only the land of the priests he did not buy. Anong priest ito? Priest ito ni Pharaoh. Hindi ito priest ni Almighty Father. Priest ito ni Pharaoh. Wala pang priest si Almighty Father nun. Yung priest galing sa tribe ni Levi, si Moses, si Aaron, no? Pero itong priest na binabanggit dito, ano to? Pagan priests. Priests ng mga Egyptian. Kasi meron na silang religion nun. Only the land of the priests he did not buy, for the priests had rations allotted to them by Pharaoh, and they ate their rations which Pharaoh gave them. Therefore, they did not sell their land. So, yung may mga lupa lang ay ang mga priest ni Pharaoh. Verse 23, Then Joseph said to the people, Indeed, I have bought you and your land this day for Pharaoh. Look, here is seed for you, and you shall sow the land. Magtanim na kayo. Andito na yung mga seeds or binhi na pwede na ninyong itanim. And it shall come to pass in the harvest that you shall give 1/5 to Pharaoh. 1/5 ang ibibigay nyo kay Pharaoh, ha?
Hindi 1/2, hindi 1/3, hindi 1/4, kundi 1/5. 4/5 shall be your own. Yung inyo, yung 4/5 ang inyo. So kung ratio is 2:10, no? Ganun ba yun? 2:10. A seed for the field and for your food, for those of your households, and as for food for your little ones. Para may pagkain kayo, pati na yung mga anak ninyo. So they said, you have saved our lives. Let us find favor in the sight of my Lord, and we will be Pharaoh's servants. So kaya si Pharaoh, nakapagpagawa siya ng mga kung ano-anong bagay. Kasi marami siyang servants. Kung ano ng mga pyramid ang pinagawa niya, kung ano man ang pwedeng, sige, ang dami niyang tauhan eh. Kasama pa, pag dumami pa yung mga Israelites, yun pa rin, no? And Joseph made it a law over the land of Egypt to this day that Pharaoh should have 1/5, except for the land of the priests only, which did not become Pharaoh's. So Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen, and they had possessions there, and grew and multiplied exceedingly. So dumami si Israel. Yung anak niya, nagkaroon ng anak. Dumami na sila, nagmultiply sila. Diba ang kanilang census lang, 70. Dumami na sila. And Jacob lived in the land of Egypt 17 years. So kung tumira siya sa Egypt ng 17 years, 147, no? Samantalang sabi niya, nung 130 years old na siya, mamamatay na raw siya. Yung pala, na-extend pa yung buhay niya ng 17 years. In-extend pa ni Almighty Father para man makasama niya si Joseph, dahil matagal na panahon niya hindi nakasama si Joseph. Inayaan ni Almighty Father na i-enjoy ni Jacob yung presence ni Joseph. So the length of Jacob's life was 147. Di ba parang si Isaac, sabi ni Isaac, ibe-bless ko na kita, Jacob. Ay, ibe-bless ko na si Esau. Kasi feeling ko mamamatay na ako, malabo na mata ko. Pero di ba haba pa rin ang buhay niya? Oh. Ganun din to si Jake, mukhang mamamatay na ako, 130 years old. Pero haba pa rin, no? 17 years. Kaya namatay siya when he was 147. When the time drew near that Israel must die, he called his son Joseph and said to him, "Now if I found favor in your sight, please put your hand under my thigh." At na naman, ilagay mo yung hand mo sa thigh ko, under my thigh. The first time that this was mentioned was when si Isaac ba? Si Isaac, no? Meron siyang servant na ikukuha ng asawa si Abraham, meron siya ipinapakuhang asawa para kay Isaac. So, sabi na Abraham sa kanyang servant, kumuha ka ng asawa para kay Isaac, mag-promise ka sa akin, ilagay mo yung hand mo under my thigh. Ulitin naman natin, si Jesus Christ, ano nakalagay sa kanyang thigh? True and faithful. Kasi nga, ang thigh bone, ito ang pinaka-longest bone and at the same time, strongest. No? Kaya yun ang ginagamit. Strength, ibig sabihin. Please put your hand under my thigh and deal kindly and truly with me. Please do not bury me in Egypt. Huwag mo akong inilibing dito sa Egypt. Promise mo sa akin, please. Sabi ni Jacob, no? Or Israel. Huwag mo akong inilibing dito sa Egypt. Ayoko. But let me lie with my father. Doon mo ako dalhin sa Hebron, doon sa Mamre. You shall carry me out of Egypt. Tatanggalin mo ako sa Egypt pag namatay ako and bury me in their burial place. And he said, I will do as you have said. Sabi ni Joseph, yun ang gagawin ko. So inaalagaan ni Joseph si Jacob. And then he said, swear to me. And he swore to him. Hindi, mangako ka sa akin. So nangako si Joseph. So Israel bowed himself on the head of the bed. Hindi pa namatay si Israel dito. Nakatulog lang siya. He bowed himself on the head of the
bed. Nakatulog lang siya. Kasi ganun, di ba? Nakatulog lang siya. Hindi pa siya namatay. Kasi dito sa Genesis chapter 48, i-bless pa niya yung mga anak niya. Yung mga anak ni Joseph. At yung mga iba pa niyang anak kay Leah, yung si Benjamin, anak niya kay Bilhah, tsaka kay Zilpah, i-bless pa niya, no? So, ito yung dahilan, the reason why the Israelites became slaves in Egypt. Kaya lahat tayo nakaranas maging slaves. Hindi man tayo, or tayo talagang slave tayo, dahil slave to sin, slave tayo ng kasalanan. So ito ay ginamit ni Almighty Father na way for us to learn from their experiences. Lahat ng bagay dito sa Bible, it's for us to learn. So that we may become like our Father. Malalaman natin yung mga plano ni Almighty Father because si Almighty Father is very transparent with His plans. Malalaman natin kung yung history ng lahat-lahat, maipagdudugtong-dugtong natin para maintindihan natin yung grand master plan ni Almighty Father. Kaya, binasa natin to, pinabasa sa atin ni Almighty Father. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father for always helping me read His words. I'm not worthy to even read the words of our Father, but I'm very thankful that I understand all the things that He mentioned in His book. I praise my Father, I exalt my Father. He is good. He's forever good. He's perfect. He's just. He's righteous. And time will come, at the last days, we will be with our Father. Kasi, pinapakita ni Almighty Father yung reason kung paano tayo magiging kagaya niya. Pinapakita niya yung process kung paano tayo mapagtatagumpayan natin ang mundo na to. And Jesus Christ is victorious. And so, we will be victorious if we trust in Jesus Christ. Pinadali na ni Almighty Father. Ito na yung anak ko, si Jesus. Madali na. Dito kay Joseph, kay Jacob, kay Abraham, mahirap pa, no? Mahirap pang sundan, ano? Pero sa atin, sa New Covenant, ipinadala na sa atin si Jesus, napakadali na sa atin. All we have to do is to trust in the name of Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.